Meron tayong susubukan ngayon dito sa ating barako. Yo, what's up mga kadoytayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. At meron tayong susubukan ngayon dito sa ating barako. So last time ay medyo parang namamalya siya. Hindi ko sure kung okay pa yung kanyang CDI kasi pag umiinit siya parang namamalya. So ngayon meron tropa tayo na pumunta dito sa shop, nagpaayos ng motor. So meron siyang dala-dala na dual band na CDI, itong Power Max dual band pang Wave 125. Ang motor niya ay Mio Sulti, so kaya ito bininta lang sa atin. Ngayon ang gagawin natin, susubukan natin dito sa ating barako. Subukan natin yan. So madali lang naman i-convert yan dito sa barako. Maghanap tayo ng socket na pwedeng ilagay sa kanya. So nakakuha naman tayo. So ang connection pala nito, maraming mga nag-vlog nito pero hindi nila pinaliwanag yung connection dito. Minsan kasi nagkakapalit-palit yung wiring dito, yung mga position. So ngayon dapat i-explain din natin kung ano-ano yung gamit ng wiring nito. So dito sa Power Max na dual band na pang Wave 125, so ito ay battery operated din. So dito dapat ma-determine natin kung ano-ano yung mga wirings niya, color coding, yung wire color coding niya. So dito sa ating wire color coding ng ating Power Max na pang Wave 125, so itong pula, ito yung 12 volts, ito yung ikakabit natin sa accessory wire. Itong kulay pula na to. Tapos itong green, ayan, kahit magkabali-baliktad dyan, basta alam nyo yung kulay at alam nyo kung saan ilalagay, ay mas madali. Ayan, kaysa dun sa position, kasi minsan sinusunod natin yung position pero nagkakapalit-palit, kaya minsan hindi natin makuha yung tamang wiring. So yun nga, positive tong pula, negative tong green. Ayan, 4 pin lang to. Tapos itong orange, ayan, ito yung ating pulser, itong orange. Tapos itong black white, ito naman yung ating ignition coil. So ngayon tatandaan nyo lang yan, yung wiring nito. Tapos kailangan hanapin nyo rin dito sa wiring ng motor. So yan, dito sa wiring naman ng motor, ito yung stock na CDI natin. Ayan. So dito sa stock na wiring ng Kawasaki Barako, so etong kulay brown, ito yung ating 12 volts supply. Ito yung galing sa accessory wire, yung galing sa susian kapag ino-open natin. Ayan. Tapos ito namang itim sa ilalim, yung pure black, ito yung ating ignition coil. Ayan, ignition coil. Tapos itong black na mayroong lining na yellow, ito naman yung negative natin. Ayan, negative na galing sa motor natin. Tapos itong dalawang ito yung ating pulser. So itong yellow, ito yung pulser mismo. Tapos yung trigger. Tapos ito namang green, ito naman yung negative. So kung papansin na natin, 5 wires yan. Tapos ito 4 wires. So paano natin yan i-connect dyan? So ngayon ang stock na socket natin o stock na wire natin sa barako, dalawa yung negative, di ba? Isang negative ng pulser at saka isang negative ng body. So ang gagawin natin, pagsasamahin lang natin yan. So pag pinagsama natin yan, 4 wires na siya, di ba? So negative itong dalawa, pulser yung yellow, 12 volts supply yung brown, tapos yung black and yellow ay negative. Tapos itong pure black ay ito yung ating ignition coil, di ba? So eto na mga kalit, nakakuha na tayo ng wiring dito, ng socket pala, para sa ating Power Max.
So dito sa ating stock socket ng Barako, so ito nga ang ating supply, 12 volts na supply ay itong kulay brown. So dito sa socket natin kulay pula. Ayan, ito yung 12 volts natin. So dito natin siya ilalagay. Ayan, tapos ang next natin yung ating ignition. Ito yung ating ignition, yung kulay black at saka ignition coil black white. So nilagay natin white. Ganyan mga kadit. Okay, next yung ating pulser. So itong yung yellow. So ilaw. So ito yung pulser natin. So hindi na rin ganun kaganda yung ating wiring mga kaduit, yung ating harness. Kasi ano siya, replacement lang. So tapos itong green natin, kukunik natin dito sa green at saka black yellow ng ating motor. Ayan. So yan, dito natin siya ilagay. Okay, tapos tipan na natin. So ayan, reviewin natin mga kaduit. Yung ating ignition coil, yan, black white. So dito natin kinunik sa kulay black, pure black ng stock ng Barako. Tapos itong pulser kulay orange, so kinunik natin sa kulay yellow ng ating motor. Tapos yung green natin sa ating CDI, kinunik natin sa kulay green, which is yung ground ng pulser, at saka yung black na mayroong lining na yellow, so ground ng motor natin. Tapos yung kulay pula, ito nilagay natin kulay blue na wire, nilagay natin sa kulay brown. Yan, kulay brown. So yan na yun. So tandaan nyo lang yung color coding yan. Mahalagang malaman nyo yung saktong color coding para hindi na kayo mahirapan sa paglalagay. Ayan, tape pa natin, tapos testingin natin. So ito na mga kaduit, na ikabit na natin. At kanina ay hindi natin siya mapa-andar-andar, hindi natin mapalabas-labas yung kuryente. So every time na kinukunin ko yung stock, okay naman siya maandar, magkakaroon ng kuryente. Hanggang sa naisipan ko na mag-testing ng ibang CDI, tinesting ko tong CDI ng Wave 125 na MR Flex. Yan, ito. So sinunod ko yung wiring diagram nito. Dito yung positive sa baba, negative sa kanan, sa baba, pulser sa kaliwa sa taas, and then ignition coil sa kanan sa taas. So nung sinalpa ko to ay umandar naman siya. Ni-realign ko lang yung wiring dito. Ni-realign ko. So pulser, ignition coil, positive dito sa kaliwa sa baba, at sa kanan ay negative. So nung tinesting ko siya, umandar siya. So ang ginawa ko dito, dinouble check ko, okay naman siya. Yung pula nandito nakatapat sa positive sa baba, kasi ito yung positive sa kaliwa sa baba, di ba? Tapos sa kanan ay negative sa baba. Tapos ignition coil and then pulser. So every time na kinukunin ko siya, wala, ayaw niya talagang umandar. Yun na yung yun na yung wiring diagram ng CDI ng Wave 125 So maandar siya dun sa stock, dito ayaw. Iniisip ko sira. So ang ginawa ko mga kaduit, pinagpalit ko yung wire sa baba. Ito, baka makakabili rin kayo ng ganito tapos hindi nyo mapalabas ang kuryente, ay sayang lang. So ang ginawa ko, pinagpalit ko yung green, nilagay ko sa positive. Ayan o. Tapos yung pula nilagay ko sa negative. Umandar siya mga kaduit. Ibig sabihin mali yung wiring na nailagay nila. Nag-swap yung pula at saka green, which is talagang yung pula dapat yun yung positive at yung green ang negative, di ba? So dito yung green ang naging positive at yung pula naging negative. So ayan paandarin natin. So one click lang siya mga kaduit.
DIY, hindi ka matyagang maghanap kung paano mo siya ito troubleshoot, ay talagang masasabi mo na sira itong CDI. So isipin mo, nagkapalit yung wiring niya, naging positive yung kulay green at naging negative yung kulay pula. So yan na, okay na. So yan na muna yung ating gagamitin. Titestingin natin yan kung okay siya. Okay, testingin natin. So ganun lang. Sa wiring ng Wave 125, ito yung pulser sa kaliwa, sa taas, at kanan naman ignition coil sa taas. Tapos sa baba, positive sa kaliwa at negative sa kanan. So yan na yung sa Wave 125. So sa Barako naman, yung pulser natin kulay dilaw. So yun yung pulser. Green, negative, at saka yung black na mayroong lining na yellow, pinagsama natin yan. Dalawa na yung naging negative niya para makuha natin yung 4 pin. Tapos sa baba sa kanan, yan na yung ating hindi pala, ito pala yung sa taas. Ito na yung kulay brown, ito yung ating positive na 12 volts supply na galing sa susian. Tapos yung sa baba naman, ito kulay itim, dyan natin connect yung ignition coil natin. Ayan na. So yellow ignition pulser, black and yellow, tapos green na mayroong lining na white, ito yung negative, brown positive, tapos black, pure black ay ignition coil. So okay na yan, nakakunik na yan. So titestingin na natin. Ayos na mga katuit, na testing na natin. So yan yung minor nya. So yung carburetor lang talaga natin may kunting sabit pa. So pagka naka half throttle tayo sa tercera, mayroon siyang may palya siya, namamalya siya ng konti. So ngayon testingin ko tong carb na isa, yung Sudoku, ano ba? Kihin, yan, testingin natin. Tapos yan muna ang ating gagamitin. So far yung CDI naman nilagay natin ay okay na. Okay na siya mga kaduwit. Ganda na. Ganda ng minor. Tsaka one click lang talaga siya pagka pinadyakan mo. Unlike nung CDI natin na isa, pagka pinadyakan mo mga dalawat tatlong padyak pa siya. Ito isang padyak lang. Ayan o. Ayan na. So ayos na ayos siya mga kaduwit. So yun lang talaga, nagka-problema yung wiring nya. Buti na lang meron tayong CDI na pan-testing dito ng Wave. So ang ginawa ko, sinunod natin yung wiring nya based dun sa wiring talaga ng Wave 125 na CDI. At iyon nga, umaandar naman siya pagka yung pang Wave, and then pag dito sa ating CDI na kinabit ay hindi. Yung pala nag-swap, nagkapalit ng wire color coding yung ating CDI. So yung green ang naging positive at yung pula ang naging negative. So okay na yan, ipapa-analyze na lang natin yung wiring yan. Tatakpan muna natin to. Tapos yan na lang muna ang CDI na yung gagamitin natin hanggat okay. Ayan. So yun. So thank you very much. So sa lahat ng mga may question doon sa ating pagkakabit ng CDI, yung sa wire color coding, message lang po kayo sa akin. Ayan. Thank you. God bless po sa inyo lahat.